So ayan, yung mga board natin, pinapaakyat na natin para malatag mo ng dire-diretso. Ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan pagdating sa pipintura pagkikisame natin? Pagdating dito yung kinorekto na portion. Ito yung 4 feet niya, ito yung 8 feet niya. Kapag ito, nilubog mo pa yung black screw niya, so maliit na yung kapit. Kasi nga, wala na sa standard na 9mm yan. Kaya kung napapansin yung mga screws natin, nakalubog na po siya. So ito, gigityan natin yan. Yung saktong kapal ng pati. So dun natin kinakapit yung ating gasa at saka masilya. Sa may Nagilian, pangalawang araw mga kamastan. So, ganun din, halos isang araw pa lang silang magtatrabaho ngayong oras na to. So, ayan, kasama natin si Anthony, ayan, galing ng Kawayan. So dito siya madidistin. Okay, so ayan, may dala tayong masilya at pintura ngayon para masimulan na kaagad yung mga nailatag. Kaya tara. So ayan, yung mga board natin, pinapaakyat na natin para malatag mo ng dire-diretso. So tingnan natin sa mga rooms, ayan, naka-ready na to para dun sa pagmamasilya. Ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan pagdating sa pipintura pagkikisame natin? So, ang susunod na maggagawa dito, syempre yung painter natin. So, Vince, kung tayo din lang yung magpipintura, dapat make sure na naka-ready na yan para sa pagbabatak ng masilya. So, pagdating dito, mga kamasa, ito kasi yung kinorekto kay Levi. Si Levi, oh. So, dito yung kinorekto na portion. Ito kasi dugtungan to. Ibig sabihin, may groove yan. Kasi ang isang board, ito yung 4 feet niya, ito yung 8 feet niya. Usually, ang meron ng mga groove niyan, yung sa may 8 feet niya. Kung saan, itong 8 feet na to, ito undersize na siya ng 9mm. Kasi ang 9mm, nandito sa may 4 feet niya. Ganito siya kakapal. Ang 9mm, ito siya. Ito naman yung sa may groove. It means, kapag ito, nilubog mo pa yung black screw niya, so, maliit na yung kapit. Kasi nga, wala na sa standard na 9mm yan. Kasi dugtungan yan eh. Kasi ang nilalagay natin sa dugtungan ay yung gasa at saka yung pati niya. So dito yung lagayan ng gasa at saka pati. So dito sa may mga 8 feet niya, usually talagang walang groove yan. So ngayon, ito yung ginigitlian namin. Kaya kung napapansin yung mga screws natin, nakalubog na po siya. So ito, gigitlian natin yan. Yung saktong kapal ng pati. So dun natin kinakapit yung ating gasa at saka masilya. So sabi ko, para minsanan yung latag, minsanan yung pag-screw nila, ayan, pinapagawa ko na kaagad ng minsanan. Para at least, habang ginagawa, sumusunod na yung pintor natin dito, mas mapapabilis yung trabaho. So yun lamang yung paraan natin mga kamusta. Para at least,
Kung kagaya kita na contractor, manggagawa, mas mapapabili yung trabaho. Malilesen yung labor cost. Mas mapapabilis pa yung paggawa. Okay, so abangan nyo ito mga kamusta, no? Ito lang paggawa natin dyan. Sa ating proyekto. Okay, so alamin natin kung paano nga ba yung paglalagay natin ng tiles. Ayan, tiles na magmumukhang parts doon sa mga bar counter natin, sa mga sink natin. At kung ano yung mga ginagamit nating pandikit dito. So meron kasi tayo dito, A&D epoxy, para mas mapadaling idikit dito sa may PVC board natin. So ang tanong ng iba, pwede bang dumikit ang tiles dito sa may PVC board natin? Paano nga ba? So ngayon, ang ginagawa lang natin kasi dito, syempre nilalagyan lang natin siya ng A&D epoxy. Check natin kung paano, kasi kung mapapansin nyo, itong mga to, nailagay na natin. At yan na lang yung simpleng pamamaraan natin sa paglalagay ng tiles. So yung 18mm na yan, pinagdalawan ako namin.